Hello sa inyo. Isang bagong kwento na naman ang ihahatid ko sa inyo na siguradong magugustuhan nyo. Ito ang The Abandoned Wife and Their Secret Wife. Simulan na natin. Pipirmahan kong divorce papers pero sisiguraduhin kong hindi mo na ako makikita ang mukha ko kahit kailan. Yan ang huling matitigas na salitang iniwan ni Samantha bago siya tuluyang itinapon at pinalayas. Sa gitna ng buhos ng ulan, walang pera, walang tirahan at bitbit ang sirang dangal. Pinalitan siya ng sarili niyang asawa, ang cold-hearted billionaire na si Alfredo Del Fierro para sa mapagkunwari nitong childhood sweetheart na si Cassandra. Ang hindi alam ni Alfredo, umalis si Samantha na may dalang pinakamalaking lihim na magpapabagsak sa kanyang mundo. Buntis siya sa kambal na anak na lalaki. Sa gitna ng dalamhati at pagtataksil, nangako si Samantha sa kanyang tiyan na bubuhayin at poprotektahan ng kanyang mga anak nang hindi umaasa sa lalaking sumira sa kanya. Makalipas ang 5 taon, hindi nang mahina-tiyaking babae ang magbabalik. Sa ilalim ng karangyaan, muling tatapak sa bansa si Samira Cruz, ang misteryoso, sikat at kinatatakutang CEO ng Cruz Global Enterprises na humahawak sa kapalaran ng nanalong negosyo ni Alfredo. Kasama niyang 5 taong gulang na genius twins na sina Leo at Leia na may taglay na matalas na pag-iisip para ipagiganti ang kaniyang ina. Ngunit sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas sa isang pampublikong gala, hindi lang ang pangungulila at galit ang sasalubong sa kanila. Isang nakakapangilabot at nakakagulat na baluktot na katotohanan sa likod ng kanilang pagkatao at pagmamayari ang mabubunyag. Isang lihim na magiging dahilan upang lumuhod ang dating walang awang bilyonaryo at magmakaawa ng tawad sa paanan ni Samantha. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Alfredo para mabawi ang pamilyang kanyang itinapon at kakayanin pa ba ng puso ni Samantha na magpatawad kung ang kapalit nito ay ang muling pagbubukas ng mga sugat ng nakaraan? Malamig ang hangin umiihip sa loob ng grand living room ng mansyon ng mga Del Fierro. Ang dating mainit at punong-puno ng pangarap na tahanan ay tila naging isang malamig na libingan ng mga alaala para kay Samantha. Nakatayo siya sa gitna ng silid, nakayuko habang pilit at pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga binti. Sa kanyang harapan, nakaupo sa grand leather couch ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili sa loob ng 3 taon. Si Alfredo Del Fierro, ang sikat, kinatatakutan at walang awang bilyonaryo na kilala sa mundo ng negosyo bilang isang cold-hearted tycoon. Ngunit sa gitna ng oras na ito, ang mga matang yun na dating nakatingin sa kanya nang may bahagyang lambing ay wala nang natitirang emosyon kundi purong puot at pangmamaliit. Pirmahan mo na yan, Samantha. Ayoko nang patagalin pang kalokohang ito. Malamig at mariing utos ni Alfredo. Nilapag nitong isang makapal na folder sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ang tunog ng pagbagsak noon ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Samantha. Divorce Agreement. Napatingin si Samantha sa malalaking titik na nakasulat sa ibabaw ng dokumento. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang bumaba sa kanyang patag na tiyan. Sa ilalim ng kanyang palad ay may isang napakahalagang lihim. Isang buhay na halos 2 linggo pa lamang na namumuo. Hindi lang isa, kundi kambal na sanggol. Yun sanang regalo at sorpresa niya para sa kaarawan ni Alfredo. Ngayong gabi, nagluto siya ng paborito nitong pagkain, nagayos ng bahay at naghanda ng buong puso. Ngunit pag-uwi ng lalaki, hindi pagmamahal ang dala nito, kundi ang pagwawakas ng kanilang pagsasama. Bakit, Fredo? Basag ang boses sa tanong ni Samantha. Tumingin siya sa mga mata ng asawa, nagmamakaawang makakita ng kahit na konting pag-aalinlangan. 3 taon. 3 taon ako naging tapat na asawa sa'yo. Ginawa ko lahat para maging karapat-dapat sa pamilya mo. Bakit kailangang humantong sa ganito? Bago pa makasagot si Alfredo, isang pamilyar at maarting boses ang nang imabaw
mula sa kanyang likuran. Dahil hindi ka kailanman magiging karapat-dapat para sa kanya, Samantha, wika ni Cassandra habang dahan-dahan naglalakad patungo sa tabi ni Alfredo. Nakasuot to ng isang mamahaling pulang dress at may mapaglarong ngiti sa mga labi. Dahan-dahan tong humawak sa balikat ni Alfredo at isinundal ang muka sa leeg ng lalaki, isang pahiwatig ng pagmamay-ari na dating kay Samantha lamang. Cassandra, bulong ni Samantha habang nararamdaman ang mabilis na pagsakit ng kanyang dibdib. Ang dating childhood sweetheart ni Alfredo na umalis patungong ibang bansa, 3 taon na ang nakakaraan ay nagbalik na. Fredo, honey, pakiusap, sabihin mo na sa kanyang totoo para hindi na siya magmukhang kawawa. Maarting hirit ni Cassandra habang nakatingin ng may pangungutya kay Samantha. Alam naman ng lahat ni ikinasal lang kayo dahil sa huling habilin ng lolo mo bago to namatay. Utang na loob lang ang dahilan kung bakit kanya tiniis ng 3 taon. Ngayong wala ng lolo mo at nandito na ako. Wala ka ng lugar sa buhay niya. Tumingin muli si Samantha kay Alfredo. Totoo ba yan, Fredo? Tiniis mo lang ba ako? Wala ba talagang kahit na konting pagmamahal sa puso mo para sa akin? Nakatitig lang si Alfredo sa kanya. Walang bahid ng awa o pagsisisi sa mukha ng bilyonaryo. Wala nang dapat pag-usapan pa, Samantha. Cassandra is pregnant. Taglay niyang magiging tagapagmana ng pamilyang Del Frero. Hindi ko pwedeng hayaang lumaki ang anak ko nang walang kumpletong pamilya at walang legal na pangalan. Kaya pirmahan mo na yan at umalis ka na sa mansyon ko bago pa kita ipakaladkad sa mga security guard. Buntis si Cassandra? Ang mga salitang yon ay parang patalim na pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Samantha. Pakiramdam niya ay pinunit ang kanyang kaluluwa. Ang pagmamahal, tiyaga at sakripisyo na ibinuhos niya sa loob ng 3 taon ay nawala ng halaga dahil lamang sa isang kasinungalingan at pagtataksil. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Sa kabila ng panginginig ng kanyang kamay at ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata, inukit niyang kanyang pirma sa huling pahina ng dokumento. Pagkatapos, tinapon niya ang ballpen at pilit na tumayo ng buong taas noo. Pipirmahan kong divorce papers, wika ni Samantha, diretso't malabig ang tingin sa mga mata ni Alfredo. Pero pakinggan mo to, Alfredo Del Fierro. Hinding-hindi mo na muling makikitang mukha ko kahit na kailan. At sisiguraduhin kong magsisisi ka sa araw na ito hanggang sa huling hininga mo. Kinuha ni Samantha ang kanyang maleta. Ang tanging gamit na dinala niya nung pumasok siya sa mansyon na yon at tuluyang tumalikod. Hindi siya lumuha sa harap ng dalawa. Pinakita niyang kanyang natitirang dangal. Ngunit paglabas niya ng napakalaking gate ng mansyon ng mga Del Fierro, kasabay na bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan at pagkidlat sa kalangitan, napaluhod si Samantha sa basa at malamig na kalsada. Doon ay tuluyan ng umagos ang kanyang mga luha. Kasama ng patak ng ulan, nanginginig ang kanyang buong katawan sa lamig at sakit, ngunit dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang sariling tiyan. Huwag kayong mag-alala mga anak, bulong niya sa gitna ng hagulhol habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Hindi natin kailangan ng ama ninyo. Kakayanin ni Mommy. Bubuhayin, isasalba at poprotektahan ko kayo gamit ang sarili kong mga kamay. At balang araw, babalik tayo na may mas malakas kaysa sa kanila. 5 taon nang mabilis na lumipas, ngunit ang sugat at sakit ng nakaraan ay hindi kailanman nabura sa alaala ng madla. Sa loob ng mga taong yun, tuluyang naglaho ang pangalang Samantha. Ang balita ng kanyang biglaang pag-alis, pagkatapos ng kontrobersyal na diborsyo sa pinakamayamang negosyante sa bansa, ay naging paboritong tsismis sa matataas na lipunan. Ang lahat ay nag-aakalang naghirap siya, nawala ng dagal at tuluyang nasira ang buhay matapos itapon ng pamilyang Del Fierro. Ngunit ngayong gabi, sa pinakamalaking taunang business gala sa Maynila, ang pagtitipon ng mga pinakamaimpluwensya at pinakamayamang tao sa Asia, isang malaking kaganapan ang nakatakdang magpabago sa ikot ng mundo. Ang Grand Ballroom ng 5 bituing hotel ay punong-puno ng mga mamahaling ilaw, kumikislap na crystal chandeliers at ang tunog ng klasikal na musika. Biglang napahinto ang lahat sa kani-kanilang pakikipag-usap nang bumukas ang napakalaking double doors ng ballroom. Ang mga flash ng kamera mula sa napakaraming
mamamahayag ay sabay-sabay na nagniningning. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Nakasuot siya ng isang eleganting emerald na green gown na gawa sa mamahaling silk. Litaw na litaw ang kanyang makinis na balat at ang kanyang maikling ayos ng buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang matapang at modernong itsura. Bawat takbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay naglalabas ng aura ng isang tunay na rina. Isang babaeng may hawak na kapangyarihan at yaman. Siya si Samira Cruz, ang founder, chairwoman at CEO ng Cruz Global Enterprise, ang pinakasikat at pinakamayamang investment firm na ngayon ay humahawak sa kapalaran ng maraming malalaking korporasyon sa Asia. Ngunit hindi lamang ang kanyang angking kagandahan at kapangyarihan ang nakakuha ng pansin ng lahat. Sa kanyang magkabilang tabi ay 25 taong gulang na bata na tila mga anghel sa kagandahan at kagapuhan. Sa kanyang kanan ay si Leo, ang nakakatandang kambal, nakasuot ng isang pasadyang maliit na itim na toksido. Seryosong mukha ng bata, nakataas ang babat, may taglay na matalas at malamig na tingin sa kanyang mga mata. Isang aura na hindi pangkaraniwan sa isang batang 5 taong gulang pa lamang. Si Leo ay isang kilalang child prodigy sa larangan ng teknolohiya at digital finance. Sa kanyang kaliwa naman ay si Leia, ang nakababatang kambal, nakasuot ng isang mamahaling pink gown. May matamis ngunit mabilang na ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabila ng kanyang anghel na mukha, si Leia ay may angking talino sa pagsusuri ng mga datos at tao na kayang makipagsabayan sa mga nakakatanda. "Mommy, is that the man who made you cry 5 years ago?" Bulong ni Leo sa kanyang ina habang kanyang malamig na mga mata ay nakatuon sa pinakadulong bahagi ng ballroom. Lumingon si Samantha na ngayon ay kilala na bilang Samira. Siya'y tinuturo ng kanyang anak. Doon na nakatayo si Alfredo Del Fierro. Mas naging matured ang mukha ng milyonaryo, ngunit halatang matinding pagod, tensyon at malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Sa tabi nito ay nakahawak pa rin sa braso niya si Cassandra na nakasuot ng mamahaling alahas, ngunit halatang iritable at balisa. "Yes, Leo, that's him." Mahinang tugon ni Samantha sa kanyang anak habang nananatiling nakatayo ng buo, taas noo. "But remember our golden rule tonight. We came here for absolute power and business, not for cheap revenge." "Huwag kang mag-alala, Mommy!" Nakatutok ng ngiti ni Leia habang hawak ang kanyang maliit na purse. "Kami ni Kuyang bahalang magpaalala sa kanya kung anong uri ng hiyasang tinapon niya sa kangkungan." Samantala sa kabilang dulo ng bulwagan, nag-uusap si Alfredo at ang ilang business board members nang biglang tumahimik ang buong paligid nang mapatingin siya sa pintuan ng ballroom na pahintong ikot ng kanyang mundo. Ang basong hawak niya ay halos mabitawan ng kanyang kamay. Ang babaeng nakatayo sa gitna ng lahat, ang tignig na yun, ang mga mata. Imposible. "Samantha?" Mahinang usal ni Alfredo, tuluyang napaatras ang kanyang puso sa matinding gulat. "Fredo, honey, ano ba yung sinasabi mo?" Maarte at tinis na tanong ni Cassandra habang hihilain siya ng braso ng lalaki. "Nababaliw ka na ba? Patay na o naghihirap na yang si Samantha? Si Samira Cruz yan, ang pinakamayamang CEO na pumasok sa bansa para sa merger natin." Ngunit hindi pinansin ni Alfredo si Cassandra. Mabilis niyang pinalagpas ang kanyang hawak at naglakad patungo sa kinaroroonan ng babae. Tila nakalimutan ng lahat ng tao sa paligid. Bawat takbang niya ay punong-puno ng pangungulila, pagsisisi at hindi makapaniwalang pag-asa. Nang makalapit si Alfredo sa harap ni Samantha, pilit niyang inabot ang kamay nito. "Samantha, ikaw ba talaga yan? Buhay ka? Saan ka nagpunta sa loob ng 5 taon? Bago pa man maidikit ni Alfredo ang kanyang daliri sa balat ng babae, mabilis na itinaboy ni Samantha ang kanyang kamay gamit ang isang malamig at formal na kompas. Ngumiti siya na may pangungutya. I'm sorry, Mr. Jalfrero." Malamig at matigas na wika ni Samantha, diretsong tingin sa mga mata ng lalaki. "I am Samira Cruz, chairwoman of Cruz Global, at tila nakakalimutan mong tamang pag-uugali sa harap ng iyong prospective investor at partner." Napatitig si Alfredo sa kanya. Pakiramdam niya ay pinalasong kanyang dibdib sa malamig na pagtrato nito. Ngunit nang ibaba niyang kanyang tingin sa 2 batang nakatayo
Sa magkabilang tabi ng babae, nanlamig ang buong katawan ni Alfredo. Napatitig siya sa mukha ng batang lalaki. Ang hugis ng mukha nito, ang mata ng kulay tsokolate at ang matigas na linya ng panga. Kamukhang kamukha niya ito noon. Sinong mga batang ito? Utal at basag na tanong ni Alfredo habang nanginginig ang kanyang boses. Malamig at tahimik ang opisina ni Alfredo Del Fierro sa pinakamataas na palapag ng Del Fierro Tower. Sa kabila ng napakagandang tanawin ng mga ilaw ng lungsod mula sa kanyang floor-to-ceiling glass window, walang kapayapaan sa kanyang dibdib. Nakatayo siya doon. Nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang bewang habang kanyang isip ay patuloy na binabalikan ng mga kaganapan sa ginanap na business gala. Ang mukha ni Samantha na ngayon ay napagpakilala bilang si Samira Cruz ay hindi mawaglit sa kanyang memorya. Mas naging maganda ito. Mas matapang at may taglay na lamig na kayang pumatay ng sinumang humarang sa kanyang daan. Ngunit higit sa lahat, ang dalawang batang kasama nito ang patuloy na nagpapadugo sa kanyang puso. Ang batang lalaki na si Leo, ang matigas nitong tingin, ang panga at ang mismong paraan ng pagtayo nito ay parang pagtingin sa sarili niyang refleksyon noong bata pa siya. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanyang malalim na pag-iisip. Pasok, sigaw ni Alfredo, pilit na tinatagong panginginig ng kanyang boses. Mabilis na pumasok ang kanyang matapat na kalihim at kanang kamay na si Secretary Mark. May hawak itong makapal na brown folder at halatang nagmamadali. Sir Del Fierro, nakuha ko ng paunang impormasyon na ipinapahanap ninyo. Seryosong pahayag ni Mark habang nilalapag ang folder sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Mabilis na lumapit si Alfredo at hinablot ang mga papel. Ibigay mo sa akin ang pinakamahalagang detalye, Mark. Sino si Samira Cruz? Sino nga man ang mga batang yun? Ayon sa ating intelligence team, si Miss Samira Cruz ay lumitaw sa international business scene 4 na taon na nakakaraan sa Singapore. Mabilis siyang umangat sa mundo ng investment finance at itinatag ang Cruz Global Enterprise. Walang anumang papublikong record tungkol sa kanyang personal na buhay o sa kanyang dating pagkatao bilang si Samantha, paliwanag ni Mark. At tungkol sa dalawang bata, sila si Leo at Leia Cruz. Walang nakatalang pangalang ama sa kanilang birth certificate. Napasa po si Alfredo sa kanyang muka. Mariyang ipinikit ang kanyang mga mata. Walang pangalan ng ama? Imposible. May kailangan akong malaman, Mark. Ang edad ng mga bata, kailan sila eksaktong ipinanganak? Tumingin si Mark sa kanyang hawak na notebook bago muling humarap sa kanyang boss. May bahagyang pag-aanilangan sa kanyang mga mata. Ayon sa hospital records sa abroad na nakuha ng ating kontak, ang kambal ay pinanganak noong 15 ng Setyembre. 5 taon na ang nakakaraan. Napatigil si Alfredo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Mabilis niyang kinalkulang mga petsa sa kanyang isipan. Ang araw na pinalayas niya si Samantha sa mansyon, ang araw na pinakawalan niya ito sa gitna ng malakas na ulan, ay ginanap eksaktong 8 buwan at kalahati bago ang petsa ng kapanganakan ng mga bata. 8 buwan. Bulong ni Alfredo habang ang kanyang mga kamay ay nag-uumpisang manginig ng matindi. Buntis siya. Buntis na si Samantha nung araw na pinalayas ko siya. Sir, mahinang tawag ni Mark. Pinalayas kong sarili kong asawa habang daladala niyang mga anak ko. Sigaw ni Alfredo sabay hampas ng kanyang kamao sa mesa. Ang tunog ay yumanig sa buong silid. Diyos ko, anong ginawa ko? Samantalang sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang napakalawak at mamahaling penthouse suite, nakaupong kambal na sina Leo at Leia sa harap ng kanilang mga advanced, customized laptop. Ang silid ay liwanag lamang na mga screen na nagbibigay ng tanglaw. Kuya, pumasok na ako sa encrypted server ng Del Fierro Corporation. Malamig na wika ni Leia habang kanyang malilit na daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. May nakita akong nakakagulat na mga transaction sa ilalim ng pangalan ng personal foundation ni Cassandra. Lumapit si Leo sa tabi ng kanyang kapatid at tinignan ang mga numerong lumalabas sa monitor. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Peke ang lahat ng financial reports, komento ni Leo matapos suriin ang mga datos. Pinalalabas niyang napupunta sa charity ang milyong-milyong piso, pero sa katunayan, nililipat niya to sa isang offshore account sa Switzerland. Ginagamit ng babaeng yan ang pera ng Del Fierro Corp para sa sarili niyang kapakinabangan. Ipapadala na ba natin to kay Alfredo Del Fierro? Tanong ni Lea na may bahagyang pagtaas ng kilay. Hindi muna.
Sagot ni Leo habang nakatingin sa larawan ni Alfredo na nakasave sa kanyang desktop. Gusto kong makita kung gaano siya katanga. Ipapadala natin to sa kanyang personal email bukas ng umaga bago opisyal na kontratahan nila ni Mommy. Gusto kong makita kung paano wawasakin ng sarili niyang katotohanan ang kanyang mundo. Nang mga oras din na yon, pumasok si Samantha sa silid ng kanyang mga anak. Nakasuot siya ng simpleng silk robe at may dalang dalawang baso ng mainit na gatas. Nang makita ang kanyang mga anak sa harap ng mga laptop, dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang buhok ng dalawa. Anong ginagawa ng dalawang malilit kong genius sa hating gabi? Malambing na tanong ni Samantha. Mabilis na sinara ni Leo at Leia ang kanilang mga laptop at ngumiti ng napakatamis sa kanyang ina. Malayo sa malamig na ekspresyon nila kanina. Wala po, Mommy. Naglalaro lang kami ng online chess. Pagsisinungaling ni Leia habang kinukuha ang gatas. Tumingin sa Samantha sa dalawang bata na may matinding pagmamahal, ngunit may halong pag-aalala. Alam kong nakita niyo siya kagabi at alam kong matatalino kayo para maunawaan kung sino siya. Natahimik ang dalawang bata, tumingin si Leo sa mga mata ng kanyang ina. Mommy, hindi namin kailangan ng ama. Ikaw lang at kaming dalawa'y sapat na. Ngunit kung sino man ang sumubok na saktan ka ulit, sisiguraduhin namin na magbabayad sila. Niyakap ni Samantha ang kanyang dalawang anak ng napakahigpit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang maliit na lihim na iniingatan niya sa loob ng 5 taon ay mag-uumpisa ng mabuksan at handa siyang harapin ang anumang bagyo para lamang protektahan ang kanyang mga anak. Ang hangin sa loob ng grand boardroom ng Del Fierro Tower ay napakabigat. Tila ba anumang sandali ay sasabog ang isang matinding bagyo. Ang malaking glass table sa gitna ay napapalibutan ng matataas na opisyal at mga abogado ng dalawang pinakamalaking korporasyon sa Asia. Sa kabisera ng kabilang dulo ay nakaupo si Samantha na mas kilala ngayon bilang si Samira Cruz. Nakasuot siya ng isang mamahaling tailored cream suit, nakakross sa mga binti at may malamig na ekspresyon sa kanyang muka. Sa kanyang magkabilang tabi ay nakaupo ang kambal na sina Leo at Leia. Sa kabila ng kanilang murang edad, pareho silang nakatingin na diretso sa pintuan ng boardroom. Walang katiting na takot o kaba. Biglang bumukas ang napakalaking pinto. Pumasok si Alfredo Del Fierro kasamang kanyang kanang kamay na si Secretary Mark. Ngunit malayo si Alfredo sa dating kinatatakutang bilyonaryo. Ang kanyang suit ay bahagyang gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog at halatang hindi ito natulog buong gabi. Ang kanyang kamay ay hawak-hawak pa rin ang kanyang telepono kung saan pumasok ang isang anonymous email kaninang madaling araw. Ang mga patunay ng pagnanakaw ni Cassandra at ang katotohanan ng kambal ay pinanganak 8 buwan at kalahati pagkatapos ng kanilang diborsyo. Nang magtagpo ang mga mata ni na Alfredo at Samantha, napatigil ang ikot ng mundo para sa lalaki. Ngunit nang ibaba nitong kanyang tingin kina Leo at Leia, napanok siya ng malalim. Ang bawat linya sa mukha ng batang lalaki ay parang isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa kanyang konsensya. Magandang umaga, Mr. Del Fierro. Formal at walang emosyong boses ni Samantha ang pumutol sa katahimikan. Magsimula na tayo sa pirmahan ng kontrata para sa joint merger. Ayoko mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kinalaman sa negosyo. Hindi sumagot si Alfredo. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa kanilang upuan, ngunit sa halip na umupo o kumuha ng ballpen ay nanatili siyang nakatayo. Nakatitig lang siya kay Samantha habang ang mga luha ay mabilis at walang pigil na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Isang nakakagulat na eksena na hindi pa kailanman nasaksihan ng kahit na sinong empleyado ng Del Fierro Corporation. Samantha, basag, nanginginig at puno ng sakit na utal ni Alfredo. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napatigil ang mga abogado sa magkabilang panig. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga opisyal sa dalawa. Nagtataka sa biglaang pagbagsak ng emosyon ng kanilang CEO. Tumingin si Samantha sa kanyang legal team at dahan-dahan na tumango. Lumabas muna kayong lahat. Iwan niyo muna kami. Mabilis na nagligpit ng mga papeles ang mga abogado at tahimik na lumabas ang silid. Nang maisarang pintuan, silang 4 na lamang ang naiwan sa loob. Si Samantha, Alfredo at ang kambal na sina Leo at Leia.
Nang wala ng ibang tao, tuluyang nawala ng lakas sa mga binti ni Alfredo. Sa harap ng napakalaking glass window ng kanyang sariling opisina, dahan-dahan siyang lumod sa malamig na sahig, diretso sa paanan ni Samantha. Alfredo, anong ginagawa mo? Gulat at may halong galit na tanong ni Samantha. Pilit niyang pinatigas ang kanyang boses upang itagong konting gulat sa kanyang dibdib. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Samantha. Hagulol ni Alfredo habang nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng mesa. Nalaman ko ng lahat. Ang mga bata, silang mga anak ko, hindi ba? Puntis ka na nung araw na pinalayas kita sa mansyon. Naging napakasama kong tao sa'yo. Pinagpalit kita sa isang kasinungalingan. Napatayo si Samantha mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit na iningatan niya sa loob ng 5 taon. Ngayon ay lumuluhod ka sa harap ko, sigaw ni Samantha yumanig sa buong silid. 5 taon, Alfredo. 5 taon kong binuhay. Pinakain at pinotektahan ng mga anak ko ng mag-isa. Pinalayas mo ko sa gitna ng malakas na ulan nang walang pera at walang matutuluyan para sa babae yun na sinabi mo may dala ng tagapagmana mo. Hindi mo man lang ako tinanong. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Nagsinungaling siya, hiyaw ni Alfredo habang patuloy na umiiyak. Walang naging anak si Cassandra. Nalaman ko yun ilang buwan lang matapos kang umalis nang ipasuri kong kanyang medical records. Fake pregnancy lang ang lahat. Hinanap kita sa buong mundo, Samantha. Nagpalagay ako ng mga tao sa bawat bansa para hanapin ka. Ngunit tuluyan kang naglaho. Araw-araw akong nagsisisi. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog habang hawak ang lumang larawan mo. Sa gitna ng emosyonal na sigawan ng dalawa, dahan-dahang tumayo si Leo mula sa kanyang upuan. Lumapit ang 5 taong gulang na bata sa harap ng lumuluhod na bilyonaryo. Cold at formal ang mukha nito, eksaktong-eksakto sa aura ng lalaking nasa harap niya. If you really regretted it, Mr. Del Fiero, malamig na wika ni Leo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Why did you let that evil lady stay near you and steal money from your company for 5 whole years? You are weak! Napatitik si Alfredo sa kanyang anak. Namangha siya sa angking talino at katapangan ng bata, ngunit bawat salita nito ay parang latigong humahagupit sa kanyang puso. Hindi ko siya pinatira sa akin, anak. Paliwanag ni Alfredo sa basag na boses. Pinanatili ko lang siya sa malapit dahil ginamit kong kanyang mga koneksyon upang mahanap ang mga taong gumawa ng peking dokumento noon laban sa mommy niyo. At ngayong umaga, nakuha ko ng lahat ng ebidensya. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 4 na armadong pulis kasamang 2 lalaking nakaposas at sa likod nila, kaladkad ng 2 babaeng pulis ay Cassandra. Magulong buhok nito, umiiyak at puno ng galit ang muka habang sinusubukang kumawala. Bitawan niyo ako! Freda, tulungan mo ako! Niloka lang ako ng mga taong ito! Sigaw ni Cassandra. Tumingin si Alfredo kay Cassandra na walang lahat ng luha sa kanyang muka at pinalitan ito ng matinding pangingilabot at puot habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa pagkakaluhod. Tapos nang palabas mo, Cassandra, malamig na pahayag ni Alfredo. Nakuha ko ng forensic report sa pagnanakaw mo sa kumpanya. At umamin ng doktor na binayaran mo 5 taon na nakakaraan upang magpalabas ng peking ultrasound report. Napatingin si Cassandra kay Samantha at sa 2 bata. Biglang humintong kanyang pag-iyak. Isang baluktot, nakakatakot at puno ng kabaliwang ngiti ang dahan-dahan na gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tawa ni Cassandra ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Isang tawang puno ng kabaliwan, galit at kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng mga posa sa kanyang mga kamay at ng 2 pulis na mahigpit na nakahawak sa kanyang magkabilang braso, tinitigan niya si Alfredo nang may pangungutya bago binaling ang kanyang nanlilisik na mata kay Samantha. Akala mo ba nanalo ka na, Fredo? Akala mo ba nakuha mo ng lahat ng sagot? Sigaw ni Cassandra habang ang kanyang boses ay nagiging paus at basag. Napakabobo nyo! Napakabobo niyong dalawa! Dikhin nyo na yung babaeng yan at palabas! Utos ni Alfredo sa mga pulis. Halatang ayaw nang marinig pang anumang lalabas sa bibig ng babae. Sandali! Hiyaw ni Cassandra habang pilit at tinatanim ang kanyang mga paa sa sahig. Gusto mo bang malaman kung bakit sobrang labis ang galit at takot ng pamilya mo nung nalaman nilang ikakasal ka kay Samantha? Tanungin mo siya. Tanungin mo babae yan kung sino talagang tunay niyang pamilya.
Napakunot ang noo ni Samantha. Dahan-dahan siyang humakbang paitaas. Protektado ang dalawang anak sa kanyang likuran. Anong pinagsasabi mo, Cassandra? Ang mga magulang ko ay simpleng mga magsasaka na namatay sa isang aksidente nung bata pa ako. Pinagkasundo ako ng Lolo Eduardo ni Alfredo dahil sa lumang utang na loob. Maling-mali! Hiyaw ni Cassandra sabay halakak ng malakas. Ang mga taong kinikilala mong magulang ay mga bayarang tauhan lamang nag-alaga sa'yo. Ikaw ang tunay at biological na anak ni Don Eduardo Del Fiero mula sa kanyang lihim na relasyon sa kanyang unang pag-ibig. Nabalot ng isang nakakabinging katahimikan ang buong boardroom. Ang hangin umiihip mula sa aircon ay tila naging kasing lamig ng yelo. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng tinig. Si Alfredo naman ay napako sa kanyang kinatatayuan. Tila ba pinalaso ang kanyang buong katawan. Anong kabaliwan yan? Utal na tanong ni Alfredo. Habang ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Si Samantha, anak ng Lolo Eduardo ko? Magkudugo kami? Huwag kang mag-alala, Fredo. Pangutya ni Cassandra habang may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi kayo magkadugo dahil ikaw ay walang kahit na isang patak ng dugong Del Fiero sa iyong mga ugat. Ikaw ang tunay na ampon na kinuha lamang mula sa isang ampunan nung sanggol ka pa lamang para magkaroon ng lalaking tagapagmana ang korporasyon. Ang pahayag na yun ay parang isang higanting kidlat na tumama sa gitna ng silid. Lumikha ng isang matinding pagkagimbal na gumiba sa buong pagkatao ni Alfredo. Hindi yan totoo, bulong ni Alfredo. Ang kanyang mga kamay ay nagumpisang manginig ng matindi. Nagsisinungaling ka. Bakit sa tingin mo pinagkasundo ka ni Don Eduardo kay Samantha bago siya mamatay? Patuloy ni Cassandra habang ang kanyang mga mata ay pinalalabas ang huling barahan ng kanyang paghihiganti. Gusto ng matandang maibalik sa kanyang tunay na anak ang buong Del Fiero Empire na hindi nagkakaroon ng iskandalo sa publiko. Kaya kanya ipinakasal kay Samantha. At ikaw, dahil sa katangahan mo at sa pagiging bulag mo sa akin, pinalayas mong tunay na may-ari ng lahat ng meron ka. Pinalayas mong tunay na reyna ng Del Fiero Dynasty. Dalhin niyo na siya palabas. Galit na sigaw ni Secretary Mark sa mga pulis. Mabilis na pinalabas ng mga otoridad si Cassandra. Habang hinahatak siya sa kahabaan ng hallway, ang kanyang malakas at nakakatakot na halakhak ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Nagiiwan ng isang matinding sugat sa puso ng mga naiwan. Naiwan ng 4 sa loob ng napakalaking boardroom. Si Alfredo ay dahan-dahang napaupo sa pinakamalapit na upuan, tulad hindi makapaniwala. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan ay isang malaking ilusyon lamang. Ang babaeng kanyang itinapon, hinahamak at pinalaya sa gitna ng ulan noong nakaraang 5 taon ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kanyang hawak. Tumingin si Samantha kay Alfredo. Sa kabila ng matinding gulat, walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa at pagtataka. Lumapit si Leo sa tabi ng kanyang ina at dahan-dahang kinuha ang kamay nito. Tumingin ang bata kay Alfredo. Benchmark truth is out now, so who is the abandoned one today? Ang tanong na yun mula sa sarili niyang anak ay tuluyang gumiba sa natitirang lakas ni Alfredo. Napatakip siya ng kanyang muka gamit ang 2 kamay at tuluyang humagulol sa matinding sakit, hiya at pagsisisi. Mabilis na kumalat ang nakakagulat na katotohanan sa matataas na lipunan. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsusuri sa DNA, paghahanap sa mga lumang dokumento at pagbubukas ng selyadong huling bili ni Don Eduardo Del Fiero, napatunayang totoo ang lahat. Si Samantha ang biological daughter at nag-iisang tunay na tagapagmana ng buong Del Fiero Dynasty. Si Alfredo naman ay isa lamang ampun kinuha upang maging mukha at tagapamahala ng korporasyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang buong pagmamayari ng Del Fiero Corporation, ang napakalaking mansyon at ang bilyong-bilyong ari-arian ay opisyal nang naisalin sa pangalan ni Samantha. Ang lalaking dati nagmamayari ng lahat ay nawalan ng legal na karapatan sa kanyang kinalalagyan. Si Alfredo, ang dating kinatatakutang bilyonaryo, ay natira sa isang simpleng apartment malayo sa karangyang kanyang kinagisnan. Ngunit sa kabila ng malaking pagbaliktad ng mundo, hindi nagiganti si Samantha. Hindi niya ipinagkait kay Alfredo ang karapatang makita ang kanyang mga anak at doon ay mas lalong napatunayan ni Alfredo ang kanyang matinding pagsisisi.
Sa loob ng 6 na buwan, hindi sumuko si Alfredo araw-araw bago pumasok sa opisina bilang isang simpleng consultant ng kumpanya. Nagdadala siya ng mga paboritong bulaklak ni Samantha. Araw-araw din siya nagdadala ng mga educational gadgets gawa sa kanyang sariling kamay na mga laruan para kina Leo at Leia. Pinalitan niyang kanyang dating pagiging cold-hearted at may pagmamalaking CEO ng pagiging isang humble, maalaga at tapat na ama. Isang maaliwalas na hapon habang ang golden hour ng paglubog ng araw ay nagbibigay ng magandang liwanag sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Del Fierro, naglalarong kambal sa damuhan. Si Leo ay nagpapalipad ng kanyang customized drone habang si Leia naman ay masayang nagpapakain ng mga isda sa koi pond. Sa malawak na balkonahe, sa ikalawang palapag, nakatayo si Samantha habang may hawak na tasa ng mainit na kape. Sa kanyang tabi ay dahan-dahang lumapit si Alfredo. Nakasuot ng simpleng puting polo shirt at maong, malayo sa mamahaling pasadyang suit na dati nitong suot, ngunit mas mukha itong masaya at may kapayapaan sa puso. "Hindi ka pa rin ba napapagod, Alfredo?" Mahinang tanong ni Samantha habang nakatingin sa malayo bagamat may bahagyang lambing na sa kanyang boses. Lumingon si Alfredo sa kanya. May malalim at tapat na pagsisisi sa kanyang mga mata. "Hindi ako napapagod, Samantha. Kahit na buong buhay ko ay igugugol ko sa paghingi ng tawad sa iyo at sa mga anak natin. Gagawin ko lahat ng shares. Ang mansyon at ang pangalan ni Del Fierro ay sayo na. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. At kung sa tingin mo ay mas makakabuti sa iyo at sa mga bata na tuluyan na akong lumayo, tatanggapin ko, taalis ako ng walang anumang sama ng loob." Napatigil si Samantha, nilapag niyang kanyang tasa sa maliit na mesa at humarap sa lalaki. Tinitigan niyang mukha ni Alfredo. Ang mga matang dating malamig ngunit ngayon ay puno ng pagmamahal at takot na mawalan muli. "Hindi ko kailangan ang yaman o ang korporasyon mo, Fredo. May sarili akong empire na tinayo gamit ang sarili kong dugo at pawis." Seryosong pahayag ni Samantha. Dahan-dahang tinukod ni Alfredo ang kanyang ulo at tumango habang may luhang nangingilit sa kanyang mga mata. Alam ko hindi mo ko kailangan. Kasalanan kong lahat. At sino namang nagsabing pinalalayas kita?" Putol ni Samantha sa kanyang mga salita. Napaangat ng mabilis ang ulo ni Alfredo. Ang kanyang puso'y nag-umpisang tumibok ng mabilis habang nakatitig sa mga mata ng babae. Anong ibig mong sabihin?" Ibinaba ni Samantha ang kanyang mga mata at dahan-dahang ngumiti. Isang tunay na mainit at magandang ngiti na 5 taon nang hindi nakikita ni Alfredo. "Ang sinabi ko sa iyo 5 taon nang nakaraan, sa gitna ng ulan, hindi mo na muling makikitang mukha ng mahina, iyakin at tangang Samantang pinalayas mo." Wika ni Samantha habang dahan-dahang inaabot ang kamay ng lalaki. Ngunit ang nakatayo sa harap mo ngayon ay si Samira Cruz, ang babaeng natutong magpatawad, ang babaeng handang bigyan ka ng pangalawang pagkakataon, hindi dahil sa pera o sa ari-arian kundi dahil nakikita ko kung paano mo minamahal ang mga anak natin at dahil alam ko nandito pa rin sa puso mo ang lalaking minahal ko noon. Napatigil ang paghinga ni Alfredo sa matinding katuwaan at hindi makapaniwalang ligaya. Dahan-dahan niyang hinilikan ang kamay ni Samantha bago ito winakasan sa isang napakahigpit na yakap. Pinatong niyang kanyang mukha sa leeg ng babae habang tuluyang pumapatak ang kanyang mga luhang hindi na nasakit kundi ng purong pasasalamat. Salamat Samantha," hagulhol ni Alfredo. "Pangako, hindi ka na muling sasayangin ang pagkakataong ito. Mamahalin, igagalang at poprotektahan ko kayo ng mga anak natin hanggang sa huling hininga ng buhay ko." "Daddy! Mommy!" Biglang hiyaw ni Leo at Leia mula sa ibaba. Mabilis na tumakbo ang kambal pataas sa balkonahe at sabay na yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Lumuhod si Alfred at Samantha upang yakapin ang dawlang bata ng sabay-sabay. "That's this neat? We're finally a complete family now, Mommy?" Tanong ni Leia habang nakatutok ang kanyang bilugang mga mata. "Yes, baby." Nakangiting tugon ni Samantha. Tumingin si Leo kay Alfred at may tusong ngiti sa kanyang mga labi. "You better be a good father now, Daddy, or else I will hack your system again." Natawa ng malakas si Alfred at hinalikan ang ulo ng kanyang anak. "I promise, my little CEO." Sa ilalim ng napakagandang paglubog ng araw, ang pamilyang minsan nang nasira ng maling akala
pagtataksil at lihim ay muling nabuo, mas matatag, mas makapangyarihan at puno ng pagmamahal na walang katapusan. Isang taon na mabilis na lumipas matapos ang muling pagbubuklod ng kanilang pamilya. Ngayong araw ang pinakamalaking pagdiriwang sa buong bansa ay ginanap sa isang pribadong luxury beach resort sa Batanes. Ang buong paligid ay nakagayak sa puti at gintong mga bulaklak, habang ang sariwang hangin at ang tunog ng mga alon mula sa karagatan ay nagbibigay ng napakapayapa at romantikong kapaligiran. Ngayon ang araw ng muling pag-iisang dibdib ni Alfredo at Samantha, isang kasal na hindi nabunga ng utang na loob o obligasyon, kundi ng tunay, tapat at nasubok na pagmamahal. Sa loob ng bridal suite, nakatayo si Samantha sa harap ng malaking salamin. Nakasuot siya ng isang pasadyang off-shoulder na lace wedding gown na nagpapakita ng kanyang pagiging elegante at kaakit-akit. Ang kanyang mukha ay simpleng inayusan, ngunit lumilitaw ang natural nitong ganda at kaligayahan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang bata. Si Leo ay nakasuot ng miniature black tuxedo na kaparehong-kapareho ng kay Alfredo, habang si Leia naman ay nakasuot ng napakagandang white flower girl dress na may nakalagay na flower crown sa kanyang buhok. "Mommy, you look so beautiful!" Masayang sigaw ni Leia habang patakbong lumalapit at maingat na yumakap sa bewang ng kanyang ina. "Thank you, my princess." Ngumiti si Samantha at lumuhod upang pantayan ng dalawa. Tinignan niya si Leong formal na nakatayo, ngunit may halatang pagmamalaki sa kanyang mga mata. "How about my handsome ring bearer?" Inayos nila yung kanyang bow tie. "Daddy's sweating nervously downstairs, mommy." Sinabi ko sa kanya na kapag pinaluha ka pa niya ulit ngayon, ako na mismo magpapatakbo ng Del Fierro Corporation. Natawa ng mahina si Samantha at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. "Huwag kang mag-alala, baby. Hindi na tayo muling luluha sa sakit." Samantalang sa altar na nakatayo sa tabi ng dalampasigan, balisat pawisan si Alfredo habang inaayos ang kanyang cufflinks. Kasama niya si Secretary Mark sa kanyang tabi bilang kanyang best man. "Sir, relax lang po. Hindi po tatakbo si Madam Samantha." Pampalubag-loob ni Mark na may bahagyang ngiti. "I know, Mark, pero hanggang ngayon pakiramdam ko na nanaginip pa rin ako." Basag ang boses na tugon ni Alfredo habang nakatingin sa dulo ng aisle. Hindi ko pa rin maiwasang maisip kung gaano ko kalapit sa pangingisda sa kawalan ng pinalayas ko siya. Every single day with her, and the kids now feels like a gift I don't deserve. Biglang tumugtog ang napakagandang himig ng violin. Napatahimik ang lahat ng bisita. Mga kilalang negosyante, diplomat at matatalik na kaibigan. Habang nag-uumpisa ng maglakad ang entourage, nang dahan-dahang magbukas ang pinto ng pavilion at lumabas si Samantha. Napatigil ang ikot ng mundo para kay Alfredo. Ang mga luha ng katuwaan ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Nakikita niyang babaeng kanyang sinaktan noon na ngayon ay naglalakad patungo sa kanya na may buong tiwala at pagmamahal. Kasabay ng paglalakad ni Samantha ay ang kambalan ng una sa kanya. Si Leia na masayang nagtatapon ng mga rosas sa daan at si Leong may ingat na hawak ang velvet pillow ng mga singsing. Nang makarating si Samantha sa harap ng altar, inabot ni Alfredo ang kanyang kamay. Nanginginig ang mga daliri ng lalaki, ngunit na maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman nilang matinding init at kasiguraduhan. "I promise to love you in our first wedding, but I failed." Bulong ni Alfredo sa harap ng parik ng mga saksi habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Ngunit ngayon, sa harap ng Diyos, ng mga anak natin at ng buong mundo, pinapangako kong igagalang, mamahalin at poprotektahan kita. Hindi na ako muling magiging bulag. Ikaw ang aking reyna, ang aking buhay, at ang aking tahanan. Huminga ng malalim si Samantha, may luhang nangingilit sa kanyang mga mata, ngunit may malaking ngiti sa kanyang mga labi. "Pinalayas mo ako noon sa gitna ng ulan, Alfredo, ngunit tinuruan mo rin ako na maging malakas. Ngayong araw, binibigay ko sa iyong puso kong muli, hindi dahil kailangan kita upang mabuhay, kundi dahil ikaw ang pipiliin ko makasama sa bawat bukas ng buhay ko." Nang ihayag ng pari na sila'y opisyal ng mag-asawa, kinabut ni Alfredo ang bewang ni Samantha at nilapit ito sa kanya para sa isang matamis at matagal na halik. Habang nagbubunyat, nagpalakpakan ng lahat ng tao sa paligid. Ilang oras ang lumipas sa ginanap na reception sa tabing dagat. Nakatayong pamilyang Del Fierro sa tabi ng bonfire habang pinapanood ang mga fireworks na pumutok sa kalangitan.
Lumapit si Alfredo mula sa likod ni Samantha at niyakap to sa bewang. Sinandal ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Hawak-hawak nila sa magkabilang kamay sina Leo at Lea na nakatingin din sa maliwanag na kalangitan. "Thank you for giving me a family, Samantha," bulong ni Alfredo sa tenga ng kanyang asawa. Ngumiti si Samantha at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. "Thank you for changing, Fredo. Together, we are unbreakable." Sa ilalim ng maliwanag na mga paputok at mga bituin, ang kwento ng pinalayas na asawa at ng kanyang mga secret twins ay tuluyan ng nagwakas. Hindi sa luha at paghihigati, kundi sa isang walang katapusang pagmamahal at tunay na ligaya. Napakaganda at napakatindi ng kwentong ating natunghayan ngayong araw tungkol sa buhay ni Samantha at Alfredo. Kitang-kita natin kung paano nagbunga ang kanyang taga at kung paano lumabas ang katotohanan. Ang pinakamahalagang aral na maiwan sa atin ng kwentong ito, wag na wag mong hayaang uminit ang ulo mo sa mga maling akala. At wag na wag mong itatapon ang taong tunay na nagmamahal sa'yo para sa isang kasinungalingan. Sa huli ang katotohanan at ang tunay na pag-ibig pa rin ang laging nangingibabaw. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga reaksyon at mag-subscribe sa ating channel. Ito pong inyong lingkod si Miss Maria at hanggang sa muli nating kwentuhan.